Sa bawat relasyon, may mga sandali na nagtuturo sa atin kung sino talaga tayo. Ito ang kwento ni Gabi, isang babae na sa loob ng 7 taon ay nabuhay sa buhay na para bang para sa iba, hindi para sa sarili niya. Isang buhay na puno ng sakripisyo, pagmamahal, at kompromiso. Ito ang kwento ng isang babae na natutong iwan ang nakaraan, yakapin ang sariling pangarap, at maramdaman ang tunay na kasarinlan at ligaya ng buhay. Sa kusina, nakatayo si Gabi, dahan-dahang iniinom ang kanyang kape, habang ang liwanag ng umagay kumikislap sa mga dingding, lumilikha ng mga munting aninong sumasayaw. Ang amoy ng mainit na kape ay bumabalot sa buong silid, isang munting ginhawa sa gitna ng tensyon nitong mga nagdaang araw. Mula sa silid tulugan, umalingaw-ngaw ang tunog ng pag-iempake ni Andrew. Dahil hindi ka makakapag-leave, pupunta na ako sa bakasyon natin ng mag-isa. Aniya, huminto sa bungad ng kusina, ni hindi man lang tumingin sa kanya. Nanatiling nakatayo si Gabi, hawak-hawak ang tasa ng kape, ramdam ang bigat ng lungkot na tila nagpapalubog sa kanyang dibdib. Wala na siyang nasabi. Ang bigat ng nabasag nilang mga plano ay para bang mga tinik na nakabaon sa kanyang balat, sa kabila ng unos sa kanyang kalooban. Nanahimik siya, pinipilit itago ang lahat ng emosyon. Kung ganon, mahina niyang tugon, nakatingin sa bintana. May panibagong kabanata na namang magbubukas. Ngunit, nagpatuloy si Andrew. 6 na buwan nating pinlano ang bakasyong to. Hindi ko pwede basta-basta i-cancel dahil lang sa trabaho mo. 1 linggo lang naman ang hinihingi ko. Sagot ni Gabi, kalmado ang tinig, ngunit halatang may halong pagkadismaya. Yan ka na naman! Singhal ni Andrew. 1 linggo, 1 buwan. Lagi mo na lang inuuna ang trabaho kaysa sa atin. Tumingin si Gabi sa asawa, naghahanap ng kaunting pag-unawa, ngunit wala siyang nakita. Ni hindi mo man lang sinubukang i-reschedule. Mahinahon niyang sabi. Ni hindi mo man lang isinuggest na magbakasyon tayo sa ibang araw. Dahil alam kong kahit 1 linggo mula ngayon, pareho lang yan. Mabilis na sagot ni Andrew. Lagi ka na lang makakahanap ng dahilan para ipagpaliban ang buhay natin. Huminga ng malalim si Gabi. Alam niyang walang saysay ang makipagtalo pa. Nakikita niya sa mga mata ni Andrew na desidido na ito. Nagpasya na siya. Naisip niya. At kailan ka aalis? Tanong niya. Tinatanggap ang realidad. 3 oras mula ngayon. Nakabook na ang taxi. Tugon ni Andrew. Walang pakialam kung sang-ayon man si Gabi o hindi. Sa unang araw, naghihintay si Gabi ng tawag mula kay Andrew. Umaasang baka ma-miss siya nito, baka pagsisihan ang masasakit na salitang binitiwan niya. Ngunit walang tawag, walang mensahe. Sa halip, isang litrato ang lumitaw sa Instagram. Finally free, dream vacation. Sa 2 araw, napansin niyang mas tumatagal ang battery ng kanyang telepono. Wala na kasing dahilan upang paulit-ulit itong tingnan. Wala nang kailangang sagutin ang mga tanong tungkol sa medyas, malinis na damit, hapunan, at kung ano-ano pa. Sa 3 araw, unti-unti nang humihina ang sakit. Ang pag-alis ni Andrew ay tila nag-alis din ng bigat na matagal na palang nakapatong sa kanyang balikat. Ang katahimikan sa kanilang bakanteng apartment, nakakagaan, nakakalaya. Sa trabaho, ibinuhos niya ang buong sarili. Pinunan niya ang oras na dapat sanay para sa bakasyon. Nag-overtime, tumanggap ng dagdag na proyekto, at nahanap ang kapayapaan sa tahimik na opisina. Gabi,
Ayos ka lang ba? Tanong ng boss niya. Nadatnan siyang overtime na naman. 3 araw ka nang nagpapalate. Gusto ko lang pong matapos ang quarterly report ng mas maaga. Sagot ni Gabi habang minamasahe ang pagod niyang mga mata. Dapat nagpapahinga ka, hindi nagtatrabaho buong araw. Tugon ng lalaki. Umupo pa sa gilid ng mesa niya. Pumunta ang asawa mo sa beach nang wala ka. Tapos, nandito ka. Pinapagod ang sarili mo. Napahinto si Gabi. Pinag-uusapan ba nila ang buhay ko sa opisina? Tanong niya sa sarili. Huwag kang magulat. Sabi nito, kaswal na kumaway ng kamay. Pinupuno niya ang feed niya ng mga litrato. Bawat oras, may bago. Hindi napigilan ni Gabi. Dinukot niya ang telepono. At totoo nga, puno ang Instagram ni Andrew. Si Andrew sa tabing dagat, may hawak na cocktail. Si Andrew sa bar, kasama ang masayang crowd. Si Andrew, nakikipag-selfie sa mga babaeng sunog sa araw. Ano kaya kung mag-resign na lang ako? Biglang tanong ni Gabi. Pati siya, nagulat sa sariling sinabi. Ha? Anong sabi mo? Nauutal na tugon ng boss. Gabi, isa ka sa pinakamagaling naming specialist. Kung tungkol ito sa bakasyon, pwede naman nating Hindi. Mabilis niyang putol. Umiiling. Hindi po ito tungkol sa bakasyon. Narealize ko lang na sa loob ng 7 taon, nabuhay ako sa buhay ng ibang tao. Kinagabihan, sinulat niya ang kanyang resignation letter. Sa panahon ng unibersidad, art history ang pinag-aralan ni Gabi. Pangarap niyang libutin ang mundo, makita ng personal ang mga dakilang obra, hindi lang sa mga pahina ng mga libro. Pinapangarap niyang maglakad sa makikitid na kalsada ng maliliit na bayan sa France. May hawak na sketchbook, nagdodrawing habang naglalakad. At dumating si Andrew, masigla, tiwala sa sarili, puno ng direksyon. Si Andrew, ang matagumpay na abogado, planado ang buhay, matatag ang kita, malinaw ang landas na tatahakin. Sa tabi niya, ang mga pangarap ni Gabi tungkol sa art management ay parang batang pantasya lamang. art management? Talaga? May silbi ba ang degree na yan? Ganito ang biro niya habang natatawa. At ang praktikal niyang tinig ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Gabi. Sa bansa natin, dapat practical ka. Lagi niyang sinasabi. At sumang-ayon naman si Gabi. Pumasok siya sa isang kilalang kumpanya. Umakyat sa career ladder. Iniwan ang mga sketchbook sa isang sulok. Unti-unting nililisan ang kulay ng kanyang dating pangarap. Kaya ngayon, habang wala si Andrew, umakyat siya sa attic, hinugot ang lumang sketchbook, nangangati na ang mga pahina. Naninilaw, pero halos hindi naman nagalaw. Ang mga brush, tuyo na. Ang mga pintura, pumuputok-putok na sa tagal ng pagkatiwangwang. Ngunit, nang dahan-dahan niyang haplusin ang makapal na papel, may kung anong kumislot sa kaloob-looban niya. Isang munting apoy. Isang likhang sining na matagal nang pinipigil. Muli siyang nagsimulang gumuhit. Maingat, parang muling pinag-aaralan kung paano ba ulit humawak ng lapis. May alinlangan ang bawat linya. Ngunit, sa bawat guhit, unti-unting bumabalik ang kumpiyansa. Mula sa kanyang alaala, sumasayaw sa papel ang mga cityscape, mga mukha ng estranghero'y unti-unting nabubuo, at maging ang simpleng mga prutas sa mesa ng kusina ay nagmistulang sandaling kagandahan na nais niyang hulihin. Bawat marka, bawat lalim ng lapis, lalo siyang lumalapit sa tunay niyang pagkatao, isang sarili na halos nakalimutan na niya. Habang mas lalo siyang lumalalim sa sining, bumabalik ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ang pangarap niyang makita ang France, kung saan nagtatagpo ang sining at kasaysayan, ang matagal na niyang pananabik.
ang lumakad sa mga lansangang tinahak ng mga maestro, ang huminga ng parehong hangin na humubog sa kanilang mga obra. Biglang tila napakalapit na, sa pusong muling nagliliyab, at espiritong sabik sa pakikipagsapalaran. Napagtanto ni Gabby, malapit na ang pangarap niya. Nakahain sa harapan niya ang landas patungong France, patungo sa tunay niyang sarili. Isang landas na tila tumatawag. Bakit hindi? Naisip niya. May ipon siya, pera na taon niyang tinipon. May oras siya. Wala na siyang trabahong nakagapos sa kanya. At higit sa lahat, may apoy siya sa dibdib, ang kagustuhang mabuhay ng totoo. Kaya't walang pag-aalinlangan. Bumili siya ng tiket papuntang Paris. Sa ika-10 araw, bumalik si Andrew. Inaasahan niyang madadatnan si Gabby, naghihintay. Nangitim ang balat sa araw, kampanteng nakangiti, habang may dalang isang souvenir na mamurahing bote ng alak. Honey, I'm home. Tingnan mo, may pasalubong ako. Masaya niyang sigaw pagpasok sa apartment. Ngunit walang sumagot. Walang mainit na pagbati. Walang presensya ni Gabby. Tanging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Napatigil siya. Ang aparador, kalahati ang laman. Maraming gamit ang wala na. At sa ibabaw ng mesa, isang sobre. Huwag mo akong hintayin. Nagsimula ng mahabang bakasyon ko. Paulit-ulit na binasa ni Andrew ang maikling sulat. Parang hindi makapaniwala sa nakasulat doon. Tinawagan niya si Gabby. Pero cannot be reached. Nagpadala siya ng mga mensahe. Pero walang nababasa. Walang sumasagot. Tinawagan niya ang mga kaibigan. Ang mga magulang ni Gabby. Maging ang mga katrabaho nito. Lahat sila nagsasabing wala silang alam. O baka ayaw lang nilang makialam. Samantala, si Gabby, masaya, malaya, nagpo-post ng mga litrato mula sa paikot-ikot na kalsada ng Paris. Nagniningning ang kanyang mga mata, isang ningning na matagal nang nawala. Naupo siya sa isang maliit na cafe. Nakabukas ang sketchbook. Sumasayaw ang araw sa kanyang buhok. Sa likuran niya, nakataas ng buong karangalan ang Eiffel Tower. Sa tabi ng kanyang espresso, naroon ang isang sketch. Isang matandang Pranses na tumutugtog. The first day of my new life. Yan ang caption niya. May hashtag na finally free. Samantala, si Andrew, nakaramdam ng selos, ng inggit, at galit habang tinitingnan ang bawat litrato. Paano siya naging masaya nang wala ako? Galit niyang tanong sa sarili. Tinawagan niya ang kaibigan niya si Kenneth. Bro, hindi ka maniniwala sa ginawa niya. Sabi ni Andrew, puno ng tensyon ang boses. Umalis siyang bigla. Hindi man lang ako sinabihan. Tahimik lang si Kenneth sandali. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi. Hindi ba't ginawa mo rin yon? Nagbakasyon lang ako. Balik ni Andrew. Binilhan ko pa nga siya ng souvenir. Andrew, Malalim ang hininga ni Kenneth. hiningi lang naman niya sa iyo ang 1 linggo para makasama ka niya. Ikaw ang tumanggi. Dahil inuuna niya lagi ang trabaho. Mariing sagot ni Andrew. Talaga? Tugon ni Kenneth. Iniwan niya ang trabaho. Nag-resign siya para sa inyo. At ikaw ang umalis. Natigilan si Andrew. Nawala ang yabang. Napalitan ang pagkabigla. Si Gabby? Nag-resign? Kailan? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Tinawagan niya si Ana para humingi ng payo. Sagot ni Kenneth. Noong araw na umalis ka. Bumagsak si Andrew sa sofa. Hindi makapaniwala sa katotohanang natuklasan niya. Habang siya abala sa kalayaan niya. Si Gabby pala.
gumagawa ng malalaking pagbabago sa buhay. Anong gagawin ko ngayon? Tanong niya, halatang lutang. Hindi ko alam, bro. Buntong hininga ni Kenneth. Pero mukhang malaki talaga ang nagawa mong pagkakamali. Tumayo si Andrew sa gitna ng bakanting apartment at doon niya tuluyang napagtanto. Hindi lang asawa ang nawala sa kanya. Nawala niya ang isang taong handang magsakripisyo para sa kanya. Isang taong tiniis ang pagiging makasarili niya. Isang taong nakakita ng kabutihan sa kanya kahit siya mismo hindi makita. Samantala, si Gabby, yakap-yakap ang bago niyang buhay sa Paris. Naupo siya sa balkonahe ng inuupahan niyang apartment. Hawak ang brush. Kinukunan ng kulay at liwanag ang lungsod sa ibaba. Hinahaplos siya ng banayad na araw ng umagang Pranses habang sumasabay sa hangin ang amoy ng bagong lutong tinapay mula sa panaderya sa kanto. Tumunog ang kanyang telepono. Isa na namang mensahe mula kay Andrew. Isa sa napakarami nitong ipinadala nitong nakaraang linggo. Sa simula, puro galit at paninisi. Paano mo to nagawa sa akin? Sinira mo ang pamilya natin. Hindi niya sinagot. Pinili niyang ituon ang sarili sa kalayaan at saya na ngayon niya lang nalasap. Paglipas ng ilang araw, nag-iba ang tono. Please, bumalik ka na. Pag-usapan natin to. Alam ko na ang pagkakamali ko. Magbabago na ako. At sa huli, mas naging mapilit pa. Lilipad ako papuntang Paris. Kailangan nating mag-usap. Tinitigan ni Gabby ang mga mensahe. May halong kerot, konting galit. Pero higit sa lahat, matatag ang kanyang desisyon. Pinili na niya ang landas na ito. At oras na para panindigan. Bumalik siya sa kanyang sketch. Maingat siyang nagdagdag ng mga guhit. Ginagaya ang laro ng liwanag at anino sa mga lumang pader ng lungsod. At sa mga sandaling yon, pakiramdam niya'y para siyang nagigising mula sa napakahabang pagtulog. Ang mundo sa paligid niya, sumabog sa matingkad na kulay, sa musika ng kalye, sa bango ng kape at tinapay. Bawat saglit, nilalasap niya na para bang ngayon lang ulit siya natutong mabuhay. Kinagabihan, dumalo siya sa isang pagtitipon ng mga lokal na alagad ng sining. Nabatid niya iyon mula sa abiso sa isang cafe. Ang maliit na gallery, puno ng sigla, puno ng mga tao mula sa iba't ibang edad at pinagmulan. Ngunit, lahat ay nag-uusap tungkol sa sining ng may passion. Dito, naramdaman ni Gabby ang isang pakiramdam ng pagkakabilang, isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Are these your sketches? Tanong ng isang matandang Pranses. Binubuklat ang sketchbook niya. You have a talent, young lady. Thank you. But I'm just starting out. At your age, Michelangelo had already sculpted a Pieta. Sabi ng matanda, nakangiti, ngunit natatawa. But it's never too late to begin. I'm Louis. I teach at the art school. Come by tomorrow if you like. Naramdaman ni Gabby ang isang siklab ng kagalakan at pananabik. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, puno ng mga posibilidad at pangako ng artistikong paglago. Ang linggong bakasyon niya sa Paris, naging isang buwan. Pagkatapos ay isang buong semestre. Si Andrew naman, sa desperasyon at pagsisisi, sa huli ay lumipad patungong Paris upang hanapin si Gabby. Natunto niya ito sa pamagitan ng makukulay na post sa social media at nanatili sa pintuan niya. Hawak ang isang bungkos ng rosas. Ang bango nito'y sumasama sa malamig na hangin. Gabby, kailangan nating mag-usap. Sabi niya, nang buksan niya ang pinto. Ang boses ay halo ng pag-asa at kaba. Sige,
Sagot ni Gabi ng kalmado na nagpapasok sa kanya. Matatag ang tinig niya, walang pait o galit na inaasahan ni Andrew. Sa halip, dala nito ang kapayapaan ng loob ng isang taong natagpuan ng katahimikan sa gitna ng gulo at pagbabago ng buhay. Huminga ng malalim si Andrew at bumuhos ang maingat niyang inihandang salita. Selfish ako. Hindi kita pinahalagahan. Hindi ko nakita kung gaano kalaki ang mga sakripisyo mo para sa atin. Pasensya na, Gabi. Please, magsimula tayo muli. Tiningnan siya ni Gabi. Nakita ang lalaking minsang minahal niya. Gwapo, tiwala sa sarili, may karisma. Ngunit, kasabay nito, nakita rin niya ang malaking agwat sa pagitan ng lalaking yon at sa babaeng siya ngayon. Ang paglalakbay niya sa Paris ay gumising sa kanya ng isang bagay, isang lakas at kaliwanagan na matagal nang naipit. Hindi, Andrew. Mahina niyang sabi. Ang tinig, puno ng tahimik na determinasyon. Hindi na tayo pwedeng magsimula ulit. Dahil hindi na ako ang dating babae. Natagpuan ko ang sarili ko, ang tunay kong pagkatao, at pinahalagahan ko ang babaeng to. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, ngayon ko lang naramdaman ang tunay na buhay. Ang landas sa hinaharap, hindi tiyak. Ngunit, sa wakas, sa kanya na ang pagpipiliang maglakbay. At handa na siyang tahakin ito ng may tapang at paninindigan. Hindi mo pwedeng gawin to. Sabi ni Andrew habang mahigpit niyang hinawakan ang balikat ni Gabi. Mahal kita. At minahal din kita. Sagot ni Gabi ng mahinahon. Pero ang pag-ibig, hindi dapat nag-uutos ng sakripisyo. Ang tunay na pag-ibig, nagbibigay ng kalayaan. At yon, hindi mo kailanman binigay sa akin. Napatigal si Andrew. Tumitig sa babaeng nakaharap sa kanya. Nagbago siya. Hindi sa panlabas, kundi sa loob. Ang mga mata niya, ang tindig, ang tinig, lahat ay nagliliwanag ng bagong dignidad at lakas na hindi niya kailanman napansin. Paalam, Andrew. Mahinang sabi ni Gabi, dahan-dahang bumibitaw sa pagkakahawak niya. Sana matagpuan mo rin ang kaligayahan mo. Lumabas si Andrew sa apartment ni Gabi. Ang araw ng tanghali sa Paris ay muntik ng manlabo sa kanyang paningin. Sa paligid, ang mga turista ay nagkuha ng alaala laban sa backdrop ng lumang gusali. Ang mga musikero sa kalye, ang pumuno ng himig ng pag-ibig, at ang mga artistay gumuhit ng portrait ng mga nagdaraan. Tumayo siya sa gitna ng masiglang tanawin. Ramdam ang kakaibang pakiramdam ng pagkawala. Nawala sa kanya, hindi lang isang asawa. Nawala rin ang isang kinabukasang palagi niyang ipinagpalagay na sigurado. Ang katiyakan na ang mundo niya ay sentro ng lahat at ang karapatang maging focus ng universo ng iba. Samantala, si Gabi, natagpuan ang malalim na kalayaan. Kalayaan na maging siya mismo, habulin ang pangarap, at mahalin ang sarili ng buong puso, gaya ng pagmamahal niya sa kanya noon. Isang bagong litrato ang lumitaw sa Instagram niya. Si Gabi, nakatayo sa harap ng fountain, ngumiti habang itinatapon ang barya sa kanyang balikat. Ang caption, sinasabing kapag nagtapon ka ng barya, babalik ka sa Paris. Pero wala akong balak na umalis. #My Eternal Love. #New Life. Isang patunay ng bagong saya at independensya niya. Habang naglalakad si Andrew sa mga kalye, ramdam niya ang bigat ng katotohanan ito. Mali ang akala niya sa lakas at tatag ng babaeng minahal niya. At dahil doon, nawala sa kanya ang isang bagay na mas mahalaga
kaysa sa kanyang naisip. Isang bagay na hindi na niya maibabalik. Ang tunay na kaligayahan at pagmamahal ay nagsisimula sa pagkilala at pagmamahal sa sarili. Minsan, kailangan nating bitawan ang nakaraan at maging matapang sa pag-abot ng sariling pangarap upang tunay na mabuhay.